Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan, niyugan at masukal na gubat, naninirahan si Calando, isang magsasakang halos ikamatay ang araw-araw na pagpupunyagi upang may maipakain sa kaniyang pamilya. Siya'y balingkinitan, nangingitim sa araw, at magaspang ang mga palad na tanda ng walang tigil na pagtatrabaho sa lupa. Wala siyang sariling bukid. Inuupahan lamang niya ang isang pirasong lupa na sakop ng malaking hasyenda ng mga Don. Ang kanyang tanim na palay ay madalas maubos ng peste, ulan, at minsan ay mga hayop ng kapitbahay. Kapag anihan na, halos wala siyang naiuuwing bigas sapagkat kalahati ay napupunta sa may-ari ng lupa at ang natitira ay kinakapos pa rin. Ang masaklap, hindi lamang kahirapan ang pasan ni Calando, kundi pati ang pangungutya at panlalait ng karamihan sa baryo. "Mahina ka talaga, Lando," wika ng isang kapitbahay habang sila'y nagkakatipon sa tindahan. "Kung ganyan ka na lang palagi, gutom lang ang aabutin ng pamilya mo." "Tingnan mo si Kapedro," sabat ng isa. "Pareho naman kayong nagbubungkal. Pero bakit siya ay nakapagpapatayo na ng bahay, samantalang ikaw ay barong-barong pa rin ang tinitirhan?" Hindi na lamang kumikibo si Calando. Pinipili niyang tiisin ang lahat sapagkat alam niyang kung sasagot siya, lalo lamang siyang pagtatawanan. Ngunit sa likod ng kaniyang katahimikan, dumadagan sa dibdib niya ang bigat ng mga salitang parang sibat na tumatarak sa kaniyang puso. Gabi-gabi, habang nakahiga sa banig kasama ang asawa niyang si Aling Rosa at 3 anak, lagi niyang iniisip kung paano sila makakaraos. Ngunit ang tanging pananalig niya ay ang kaniyang sipag at ang paniniwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Isang araw, matapos siyang mapagalitan na naman ng katiwala ng hasyenda dahil sa kulang na ani, nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid ng baryo upang mapawi ang bigat ng kalooban. Napadpad siya sa isang masukal na bahagi ng kanilang lupain, isang sagingang hindi halos pinapansin ng iba. Tahimik ang lugar, malamig ang simoy ng hangin, at tila ba may kakaibang aliw na dumadaloy sa kaniyang dibdib. Habang nakaupo siya sa lilim ng punong saging, napapikit siya at bumulong. "Kung mayroong nilalang na nakikinig sa akin, sana tulungan ninyo ako. Wala na akong mahihinga ng awa." Hindi niya alam na sa mismong sagingang iyon may naninirahang isang nilalang, isang mabuting duwende na matagal nang nagmamasid sa kanya. Ang duwending ito, na nagngangalang Ambo, ay kilala sa pagiging maawain sa mga taong marangalang puso. Mula sa ilalim ng isang punong saging, sumilip ang maliit na nilalang. Siya'y kasing laki lamang ng isang bata, may mahabang balbas at nakasuot ng berdeng kasuotan. Tahimik siyang nakinig sa mga hinaing ng magsasaka. Kaawa-awa ang taong ito, bulong ni Ambo sa sarili. Walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kaniyang pamilya. Ngunit bakit siya ay laging minamalas at pinagdadamutan ng lipunan? Sa gabing iyon, nagdesisyon si Ambo. Lumapit siya kay Calando habang ito'y nakahiga sa ilalim ng punong saging, halos nakatulog sa pagod. Dahan-dahan siyang nagsalita sa tinig na malumanay at musika sa pandinig. "Lando." Nagising ang magsasaka at agad na patingin sa paligid. "Sino yan?" Nanginginig na tanong niya. "Ako si Ambo, ang duwende ng sagingang ito. Matagal na kitang minamasdan. Narinig ko ang iyong mga daing. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kaibigan." Nanginginig si Calando, ngunit dama niya ang kakaibang kabutihan sa tinig ng nilalang. Ikaw ba'y duwende? Hindi ba't kayo'y madalas nananakit ng tao?" Ngumiti si Ambo at umiling. "Hindi lahat ng duwende ay masama. May mga tulad ko na handang tumulong sa mga taong marangal at tapat. Lando, nais kong tulungan ka." Parang biglang nabuhusan ng malamig na tubig ang pagod na katawan ni Calando. Hindi niya alam kung panaginip o katotohanan ang kanyang naririnig. Ngunit sa puso niya,
may umusbong na munting pag-asa. Naglalagablab pa ang bughaw kahel na langit sa dapit hapon nang humupa ang kaba ni Calando. Nasa lilim siya ng punong saging, humahaplos ang malanisag na hangin sa pawis niya at sa harap niya nakatayo ang maliit na nilalang na may matang parang bituing nagliliwanag sa anino. Si Ambo, ang duwendeng nagpakilalang bantay ng sagingan. Kung totoo ka nga, bakit ako? Mahinang wika ni Calando, parang natatakot na baka maglaho ang kausap pag lumakas ang boses. Maraming mas karapat-dapat kaysa sa akin. Karapat-dapat ka dahil hindi mo sinasaktan ng lupa, sagot ni Ambo, nakasandal sa katawan ng saging. Nakita kitang dumampot ng nalaglag na tangkay para gawing panggatong imbes na pumutol ng sariwa. Nakita kitang magdasal bago mag-ani kahit kapos ka. At higit sa lahat, hindi ka nanlalamang. Pinagmasdan ni Calando ang mga palad niya. Magaspang. May mga hiwang pinasukan ng lupa't pawis at saglit na napakuyom. Kung makatutulong ka, Anya, tatanggapin ko para sa asawa kong si Rosa at sa mga anak ko. Ngumiti si Ambo at parang may malinaw na kalansing ng maliliit na kampana ang hangin. Tutulungan kita pero may mga tuntunin. Anong tuntunin ka, Ambo? Tawagin mo lang akong Ambo. Natawa ang duwende. At makinig. Una, igagalang mo ang sagingan. Walang puputulin ng walang paalam. Ang bawat dahon at bulaklak ay may ginagampanang buhay. Ikalawa, walang pagyayabang. Ang biyaya ay naglalaho sa bibig na maingay. Ikatlo, huwag kang sasakim. Ibahagi mo ang ani sa mga gutom bago sa mga mapagmataas. At panghuli, huwag kang mananakit ng kapwa kahit pa sinaktan ka. Iba ang hustisya namin sa hustisya ng tao at hindi na natin kailangang pagsaluhan ng galit. Napakurap si Calando. Kaya ko yan, Anya. Subalit paano ang mismong tulong? Humakbang si Ambo sa ugat na nakaalsa sa lupa at tinapik ito ng marahan. Bukas bago sumikat ang araw, dalhin mo ang isang batya ng malinis na tubig, 3 pirasong bigas, at dahon ng saging na walang punit. Ilagay sa paanan nitong puno. Ito ang ina ng sagingang ito. Sabihin mo, sa lupa at liwanag, paunlarin ang buhay. Huwag kang lilingon habang naglalakad palayo. Parang alay? Parang panata. Tugon ni Ambo. Seryoso ang tinig. At simula bukas, magtanim ka ng luya sa pagitan ng mga puno at lagyan ng durog na balat ng saging ang may sakit na dahon. 2 dakok ng abo mula sa kusina ang ibudbod sa paligid tuwing gabi ng kabilugan. Abong kusina? Hindi ba nakakasama yon? Sa inyo basura, sa amin gamot, kumindat si Ambo. At huwag mong kalimutan, ang puso ng saging, huwag putulin hanggat hindi ito kusa nagbubukas. May ibinubulong ang bulaklak sa mga bubuyog na hindi maririnig ng tao. Tumango si Calando. Parang unti-unting natutuhog ang mga piraso ng pag-asa sa loob niya. Gagawin ko. Isa pa, dagdag ni Ambo, sabay abot ng tila mumunting buto na kumikislap sa palad. Kulay ginto ang gilid, ngunit parang pinong buhangin sa gitna. Ihalo mo ito sa unang patubig na gagawin mo. Hindi ito ginto. Huwag mong ibebenta. Agad nitong babala. Ito ang alikabok mula sa ugat ng isang punong kinalimutan sa bundok. Matanda at mapagkawanggawa. Salamat, halos pabulong ang tinig ni Calando. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ito. Hindi utang ang kabutihan, Lando, sagot ng duwende. Binibitbit lang yan hanggang kayang ibitbit at kapag hindi mo na kaya, ipapasa mo sa iba. At sa huling paghampas ng hangin, parang natunaw sa dapit hapon si Ambo, iniwan si Calando na mag-isa sa pagitan ng mga anino ng dahon at kislap ng mga alitap-tap. Kinabukasan, bago pa lumitaw ang unang sinag, tumayo ng tahimik si Calando mula sa banig.
Nakahandusay sa tabi niya sina Rosa at ang 3 bata, si Pilo, Lira at Nene, mahimbing at payapa. Mga pisngi nilang namumutla sa kapos na gatas at kaning bahaw. Hinaplos niya ang buhok ni Rosa at sa pusod ng dibdib niya'y sumibol ang panibagong tapang. Dinala niya ang batyang pinuno ng tubig sa bukal kagabi. 3 butil ng bigas na itinitira dapat sa sinaing ngayong umaga at isang malapad na dahon ng saging na kinuha niya nang may paghingi ng paumanhin. Naglakad siya tungo sa sagingan. Madilim pa, ngunit kilala ng mga paang sanay sa pilapil ang bawat lawit at lubak. Sa paanan ng pinakatandang puno, iyong may pinakamatabang katawan at may lamat na parang lumang palad, maingat niyang inilagay ang dahon, ibinuhos ang tubig sa ibabaw at inhinalo ang 3 butil ng bigas. Sinambit niya. Malinaw ang bawat pantig kahit nanginginig ang tuhod sa lamig. Sa lupa at liwanag, paunlarin ang buhay. Humiwalay siya ng dahan-dahan. Nang mapatayo siya sa gilid, saglit siyang natuksong lumingon, subalit naalala ang bilin ni Ambo. Kaya't tinikom niya ang pag-uusisa at nagpasya. Magtataas na lang ng tanaw mamaya kapag sumikat na. Makalipas ang ilang sandali, naghukay siya ng maliliit na tudling sa pagitan ng mga puno at itinanim ang luya. Butil-butil na parang nakangising ngipin ng lupa. Ibinudbud niya ang abong itinabi kagabi. Dinala mula sa kalan ni Rosa at inihaplos ang durog na balat ng saging sa mga tuyong dahon. Ang alikabok na ibinigay ni Ambo, inihalo niya sa tubig patubig. Habang umaagos iyon sa paligid ng mga ugat, may naamoy siyang kakaiba. Amoy lupa matapos ang unang ulan, mabango, mabigat at parang tula. Bago pa man dumilim muli ang gabi, napadpad sa sagingan ng liwanag. At nang kumalat ang unang araw sa pagitan ng mga dahon, napalingon si Calando. Di niya napigilan. Napasinghap siya. Ang mga dahong kulubot kahapon ay tila kinis na ngayon. May sariwang berde na parang pinahiran ng langis ng araw. Sa dulo ng ilang puno, may mga bulaklak na masaganang nakalaylay, waring sumasayaw sa hangin. At sa ibang puno, may nagsisimulang kumpol ng prutas na kahapon ay parang pangakong mailap pa. Rosa! Sigaw ni Calando, hindi mapigilan ang tuwa at saka napahinto. Naalala ang pangalawang tuntunin. Walang pagyayabang, ang biyaya ay naglalaho sa bibig na maingay. Pinisil niya ang sariling labi. Kalma, bulong niya sa sarili. Kalma. Hindi lihim sa baryo kung anong nangyayari sa sagingan. Kahit tahimik si Calando, mabibigat ang mga mata ng kapitbahay. Sa tindahan ni Aling Pasing, kung saan nagbibilad ng tsismis na parang tinapa, sumambulat ang usapan. Napansin mo ba ang sagingan ni Lando? Tanong ni Camila habang pumipitas ng pako sa pader ng tindahan para sabitan ng gulang talong. Parang biglang umarangkada. Baka nagnakaw ng pataba sa bodega, sabat ni Kaoreng sabay tungga ng kaping barako. O baka may pinuntahan sa mangkukulam. Umiling si Aling Pasing. Huwag kayong ganyan, maaaring masipag lang talaga. Napailing si Kapedro, ang pinakamasipag di umano sa baryo at pinakamaingay sa sariling sipag. Kung sipag lang, matagal nang yumaman yon. Hindi, may kalokohan yan. Baka nilalagyan ng asukal ang patubig kaya dumami ang langgam at tinakot ang uod. Tukso niya, ngunit sa dulo ng tawa ay may pait. Sa kabilang banda, dumalas din ang pagdalaw ng katiwala ng hasyenda, si Tulio. Lalaking matikas ang tindig at mas matikas ang baston. Huwag kang masyadong humalakhak sa ani, Lando. Anito isang hapon, nakatitig sa mga kumpol na saging na nagbubuntis. Baka makalimot ka kung kaninong lupa ito. Hindi po ako makakalimot, sagot ni Calando, magalang. Nagpapasalamat po ako sa pagpayag ninyong gamitin ko ang bahagi ng bakuran. Hindi pagpayag, kundi upa, tugon ni Tulio, pinisil ang baston. At kapag mas maraming ani, mas maraming bahagi ang para sa amo.
Kumirot ang bagang ni Kalando, ngunit naalala ang ika-4 na tuntunin. Huwag mananakit. Nakangiting tipid siyang tumango. Siyempre po. Pagkaalis ni Tulio, dumating si Ambo, sumisilip mula sa lukab ng ugat na parang maliit na kwarto. May mga matang hindi basta natutuwa sa biyaya. Paalala niya, malambot ang tinig. Huwag mong hayaang sirain ng takot ang tiyaga mo. Nasa tabi mo ako basta't susunod ka sa panata. Hindi lamang sa sagingan nagbago ang takbo ng kapalaran. Sa bahay kubo ni Kalando, napansin ni Rosa na ang dating mapait na balon, lagi kasing may latak at malabong lasa, ay biglang luminaw. Tuwing madaling araw, may tila lamig na parang galing sa talon at ang bata nilang si Nene na madalas sipunin ay napadalas ang halakhak. Si Pilo, ang panganay, ay nakakuha ng huling isda sa sapa kahit hapon na at si Lira na mahilig magsulat sa piraso ng karton, nakaisip ng awit tungkol sa hangin sa sagingan. May dahong naglalambitin, may pusong humihimbing. Sa lilim ng matandang puno, may lihim na pag-ibig sa hangin. Nako, ang ganda, sabi ni Rosa, pinakikinggan ng anak. Parang may sumasagot sa hangin. Sumagot nga ang hangin. Isang banayad na ugong na kung pakikinggan ng mabuti, parang may maliliit na tinig na umaawit. Si Lira ang unang napasilip sa bintana at tumakbo palabas. Tatay! Ang sagingan po, para pong may piyesta. Kumikinang sa mga gilid ng dahon ang mga alitaptap kahit tanghali at ang mga bubuyog ay dumapo. Disiplina ang galaw na parang sinanay na banda. Masaya sila kapag may batang nag-aawit. Bulong ni Ambo mula sa poste ng balkonahe, nakaupo sa dulong sinag ng araw na parang bangkong salamin. Huwag kayong matakot. Kapag masaya ang maliliit, luluwag ang mundo ng malalaki. Salamat, Ambo, sabi ni Rosa, bahagyang yumuko. Kung sino ka man, pinagpapasalamat kita. Hindi ako kung sino, ako si Ambo. Natatawang tugon nito. At kayo ang dahilan ng saya ko ngayon. Ngunit kailanman, kung may umaahon, may kamay na sumusubok, humila pababa. Isang gabing walang buwan, nagsuot ng itim si Kapedro at 2 kasabwat. Bitbit nila ang sako at gulok, dahan-dahang pumasok sa sagingan. Kung may himala rito, susubukan natin, bulong niya. Putulin natin ang puso ng punong pinakamatanda. Tingnan nating magdala ba talaga ng swerte. Nasilayan ni Ambo ang mga anino mula sa malayo. Agad siyang lumubog sa ugat at tumawag sa mga bantay, mga kulisap na marurunong sa liwanag at mga butiki sa pader ng gabi. Gising! Sigaw niya sa wikang hindi tao at nagliyab ang paligid sa dumaraming alitaptap. Ngunit naroon na ang 3 lalaking may matalim na ngiti. Sa bahay, nagising si Kalando. Hindi niya alam kung bakit. Parang may tumawag sa pangalan niya sa pagitan ng panaginip at paghinga. Bumangon siya, kinuha ang lumang lampara at nagmadali patungong sagingan. Sa unang hakbang pa lang sa damo, nakita na niya ang mga aninong gumagalaw. Sino yan? Sigaw niya, nanginginig ang boses, ngunit matatag ang paang sumusulong. Nakurunahan, bulong ng isa, si Lando. Bilisan, utos ni Kapedro. Putulin mo. Umigkas ang gulok, pumaimbulog sa hangin at muntik nang tumama sa puso ng pinakatandang puno, ngunit biglang pumalpak, parang tinapik ng di nakikitang kamay. Napahiyaw ang may hawak ng gulok at ang bakal ay tumapatak sa lupa na tila naging goma. Ano yon? Nanginginig na tanong niya, kinapa ang kamay na parang napulikat. Sumirit ang liwanag ng mga alitaptap, nagkabuhol-buhol sa ere at naging singkaw na sinulid ng liwanag sa paligid ng 3. Huwag! Mahinahong tinig ni Ambo. Spring na malamig at malinaw, tumagos sa mga gintong sinulid. Hindi sa inyo ang puno. Ang gumagalang ay binibigyan. Ang umaagaw ay pinarurusahan. Duwende, usal ni Kapedro.
at kumaripas siyang tatakbo sana palabas. Ngunit sa kanyang palibot, ang damo ay tila yumapos sa kanyang paa. Hindi ito tali, hindi ito bitag. Damo lang, ngunit mabigat na parang utang. Dumating si Calando, hingal at nakataas ang lampara. Tila naglalaro ang ilaw sa kanyang mukha. Takot, galit, awa. "Kapedro, anya, anong ginagawa niyo rito?" "Kinukuha ang nararapat sa amin." Singhal ni Kapedro, pilit inaangat ang paa. "Bakit ikaw? Bakit biglang ikaw?" "Wala akong inaagaw," sagot ni Calando, pinipigil ang panginginig ng kamay. "Kung may dumating na biyaya, hindi iyon dahil mas magaling ako. Baka dahil mas maraming kailangang pakainin ng mga anak ko. Pero kung gusto mo, maghahati tayo sa unang ani. Pakiusap lang, huwag mo nang saktan ng puno." Humalakhak si Kapedro, ngunit nanlambot ang tawa, nawarak sa hangin. "Palaboy," bulong niya, "nanghihina ako." At sa unti-unting pagluwag ng damo, nakatayo siya, pagod, pawis at may bahagyang hiya na ayaw aminin. "Umalis na kayo," mahina ngunit mariing sabi ni Calando. "Bukas, kung may kailangan kayo, pumunta kayo sa bahay. Walang sako, walang gulok." Isa-isa silang umurong. Bago lumubog sa dilim, lumingon si Kapedro. "Titingnan natin," sabi niya, boses na walang tiwala kung kanino, sa sarili o sa mundo. Pagkaalis ng tatlo, lumutang sa gilid ng lampara si Ambo. "Hindi madali ang pinili mong daan, Anya. Mas madaling gumanti kaysa umunawa." "Gusto kong maging karapat-dapat," sagot ni Calando, ibinaba ang lampara sa tabi ng puno. "Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong mabuhay ng maayos ang pamilya ko at ang sagingan." "Kung gayon," sabay turo ni Ambo sa puso ng puno, "may kailangan kang malaman. Kapag dumating ang unang ani, may isang kumpol na hindi mo dapat kainin, ibenta o ipamigay. Itago mo ito sa ilalim ng sahig ng bahay niyo sa loob ng 7 gabi. Sa ika-8 umaga, ibalik mo rito sa paanan ng puno kasama ng 3 pirasong asin at dahon ng gabi. Ito ang pakli, ang bahagi ng ani na ibinabalik sa ugat para hindi maputol ang pasasalamat." "Parang buwis?" pabirong tanong ni Calando, kahit ramdam ang bigat ng seremonya. "Hindi buwis," sagot ni Ambo at napangiti. "Balik bihis ng biyaya. Kung ano ang binihisa ng lupa, ibinabalik mo para hindi ito mamalamig." Tumango si Calando. "Gagawin ko." "Isa pa," dagdag ni Ambo, at ang tinig niya ay bahagyang humina, parang baliw na alon. "May dumarating na araw ng kabilugan. Sa gabing yon, may tutuksong magbenta sa iyo ng murang pataba, sako-sakong pangako. Huwag mong kukunin. Huwag mong papasukin sa bakura ng taong iyon." "Bakit?" "Dahil hindi pataba ang laman ng sako," malamig na tugon ng duwende, "kundi inis, inggit at utang na hindi nasusukat sa timbang. May mga bagay na mas mura sa simula pero sa dulo, ikaw ang binibili." Napakurap si Calando ngunit tinandaan ang babala. Lumipas ang mga araw na may linaw at ulan, may huni at katahimikan. Sa bawat umaga, inuulit ni Calando ang panata, tubig, dahon, 3 bigas, at tuwing gabi, sinusuyod ng tingin ang sagingan, tinitingnan kung aling dahon ang nangungulila, kung aling puno ang nangangailangan ng haplos ng abo. Si Rosa na may natutong gumawa ng nilupak mula sa unang pinitas na saging na hindi bahagi ng pakli, at ibinahagi ito sa 2 matandang kapitbahay na dati nagbubulungan kapag dumaraan sila. Si Lira ay kumata ng isa pang awit, at si Pilo natutong gumamit ng itak hindi upang pumutol, kundi upang hubugin ang patubig. Si Nene, na laging may sipon, ngayon ay tumatakbo sa pagitan ng mga puno
na parang alitaptap sa tanghali. "Ambo," sabi ni Calando isang hapon, "paano kung dumating ang araw na kukunin nila lahat ng ito? Walang kukuha ng bagay na hindi niya kayang alagaan," sagot ni Ambo. "At kahit kunin nila ang prutas, hindi nila makukuha ang ugat kapag nakaugat ito sa tama. Iyon ang tungkulin mo, ang mag-ugat." "Paano ang puso ko?" Mapait ng ngiti ni Lando. "Marupok." "Ang marupok na puso," sagot ni Ambo. Tumutugtog ang boses na parang pawid sa hangin, ang pinakamabilis matutong maging matibay kapag hinipan ng tamang hangin. Napatawa si Calando. "Poetang duwende." "Hindi," sagot ni Ambo, sabay kindat. "Magsasakang maliit." Dumating ang gabing pinangako ni Ambo, kabilugan ng buwan. Puting pilak ang ilaw na bumubuhos sa sagingan. Binabasa ang bawat dahon ng mapusyaw na ningning. Habang nagtatali si Calando ng lubid sa ilang puno para sa suportang hindi masisira ng hangin, may umalingaw-ngaw na yabag sa pilapil. Tumingala siya, at sa di kalayuan, may lalaking paparating, may karitong kahoy at kalembang nakaluskos. Nakalawit sa gilid ang 3 sako, puti, bago, malinis. "Magandang gabi," sigaw ng lalaki, ngiting maputi ngunit malamig ang sinag sa mata. "Ako si Mando. May dala akong patabang espesyal. Mura na, garantisadong lalo pang sasagana ang ani mo." Hinipan ng hangin ang alinggaw-ngaw ng babala ni Ambo sa tainga ni Calando. "Huwag mong kukunin. Huwag mong papasukin sa bakuran ng taong iyon." "Pasensya na," sagot ni Calando. Pinigil ang sarili na lumapit. "Hindi ko po kailangan." "Libre ang unang sako," tukso ni Mando. "Subukan mo muna. Kapag gumanda ang ani, saka mo ako bayaran. Pag hindi, kalimutan mo na ako." Mas lalo na. Marahan ngunit mariin ang sagot ni Calando. "Pasensya na." Nagbago ang ngiti ni Mando. Naalis ang kinis, lumitaw ang asar. "Ano bang alam mo sa pataba? Tila yata may nagpapakain sa iyo ng kapal ng muka." "Kung ganoon po ang tingin ninyo, mas lalong hindi ko dapat tanggapin," tugon ni Calando. "Magandang gabi." Sandaling matahimik si Mando, saka marahang tumawa. Hindi masaya, kundi parang nagtatanda. "Sige, aniya. Magkikita rin tayong muli." Iginulong niya ang kariton palayo, at sa dilim kung saan nabubura ang pilapil, para bang nawala ito nang wala ni kaluskos. Lumapit si Ambo, nakasunod sa liwanag ng buwan. "Magaling," sabi niya. "Pinili mong huwag patulan ng murang pangako." "Takot lang," amin ni Calando at napahinga ng malalim. "Pero salamat sa paalala." "Hindi dahil sa takot," sagot ni Ambo at tumingin sa buwan. "Dahil marunong ka ng kumilala kung alin ang tunay na pagkain ng lupa at alin ang kumakain sa kanya." Ilang araw matapos ang kabilugan, dumating ang unang tamang pitas. Malalaki ang kumpol, masinsin ang laman, at ang balat ay may dilaw na hindi basta nakikita sa karaniwang saging ng baryo. Maingat na pinutol ni Calando ang unang kumpol. Hindi ang pakli, kundi isang kumpol na ibabahagi niya. Tinawag niya ang mga bata, at si Rosa ang nagbitbit ng basket. "Ito ang unang bunga," wika ni Calando, tinig na nagpipigil ng luha. "Hindi atin to lahat." Naglakad sila mula bahay patungong bahay. Kay Kaoreng, kay Aling Pasing, sa matandang mag-asawang sina Lolo Tasin at Lola Edna, at nagabot ng saging, may ngiti at simpleng pagbati. "Para po sa inyo." May ilan na natulala, may ilan na nalusaw ang dating matigas na tingin. "Salamat," wika ni Aling Pasing. Humahagikik ang mga mata. "Kanina lang, nagtataka kami. Pero ngayon, ang bango ng bahay ko, parang pista." Si Ka Pedro,
na pinuntahan din nila ay nagkunwaring walang naririnig ng unang kumatok si Calando. Panglawang katok, tulog pa raw. Pangatlo, bumukas ang pinto. Anong kailangan mo? Ito, abot ni Calando ng kumpol. Para sa inyo. Sandaling nagtitig ang dalawa, kasaysayang maikli ngunit mabigat. Ang gabing may gulok, ang damong nanilay, ang kahihiyan at ang alok na hati. Dahan-dahang kinuha ni Kapedro ang saging. Bakit? Dahil hindi ito tunay na lasa kung kami lang ang kakain. Sagot ni Calando. Walang salitang sumunod. Tanging isang tipid na tango, saka ang marahang pagsarado ng pinto. Ngunit sa may siwang, nakita ni Lando ang isang matandang babae sa loob, marahil ina ni Kapedro, nang umiti, munting kumpas na para bang humihingi ng tawad para sa anak. Pag-uwi, inilabas ni Calando ang pakli, ang kumpol na nakatakdang itago. Iniligpit nito sa ilalim ng sahig, sinabayan ng dasal na natutunan sa sariling dibdib. Kung anong galing sa lupa ibabalik. Bakit natin itinatago? Tanong ni Pilo. Para magpasalamat, sagot ni Lando. At para maalala natin na may ugat ang lahat ng bunga. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang baryo, may aninong humimpil sa labas ng bakod ni Lando. Hindi siya si Kapedro, hindi rin si Tulio. Ito yaong lalaking nagngangalang Mando, ang may karitong hindi umuugong sa pilapil. Nakatingin siya sa sagingan at sa kamay niya ay kumikinang ang isang pulbos na itim, parang abo ng nasunog na lihim. Kung hindi mo tatanggapin, bulong niya, malamig at payapa, may paraan pa ring makarating sa ugat ang gusto kong ipainom. Itinaas niya ang kamay at sa isang ihip, ang pulbos ay sumayaw sa hangin. Ngunit bago pa ito dumikit sa unang dahon, may pumutok na liwanag. Daang alitap-tap ang lumutang at gumuhit ng bilog at sa gitna ng bilog lumitaw si Ambo. Maliit, matikas at may matang muntik ng maging kidlat. Hindi ito para sa iyo, sabi ni Ambo, hindi na malumanay. Ang sagingang ito'y may panata. Umalis ka, ngumiti si Mando, tipid at malamig. Hindi ko kailangan pumasok. Ang hangin pumapasok kahit saan. At sa pagtalikod niya, ang pulbos ay tila naghintay ng kahinaan. Sa loob ng bahay, nagising si Calando, parang napaginipan na may humihilahod na anino sa bakuran. Tumampot siya ng lampara. Sa gilid ng banig, nagmulat si Rosa. May nararamdaman ka? Oo, sagot ni Calando. Tumitibok ang dibdib. Parang may humihingi ng tulong. Sa labas, dumapo sa bintana si Ambo, kumakatok sa salaming kawayan ng gabing tahimik. Lando, bulong niya. Kailangan natin ng apoy, tubig at awit. May darating na pagsubok sa ugat, hindi sa dahon. Huwag kang matakot, ngunit huwag ka ring magpabaya. Hinawakan ni Calando ang lampara. Tumingin sa sagingan na tila dagat ng madilim na dahon. Kung ganoon, sabi niya, mahina ngunit buo. Handa ako. Madaling araw, bago pa man bumangon ang araw sa silangan, nagising si Calando. Mabigat ang kanyang pakiramdam, parang may nakadagan sa dibdib. Umupo siya sa banig, kinuha ang lampara at sumilip sa bintana. Tahimik ang baryo, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa di kalayuan, sa may sagingan, tila may manipis na ulap na umiikot-ikot. Agad siyang bumangon. Rosa, mahinang tawag niya sa asawa. Magpahinga ka lang. Titingnan ko lang ang sagingan. Dinala niya ang lampara at lumakad palayo ng bahay. Habang papalapit, napansin niya ang kakaibang amoy. Hindi amoy ng lupa o damo, kundi amoy ng nasusunog na kahoy na may halong asupre. Lalo siyang kinabahan. Pagdating niya sa pinakatandang puno ng saging, napansin niya ang ilang dahon na tila naglalagas kahit hindi pa panahon. May kulay abo sa mga gilid ng dahon, parang nadaplisan ng apoy.
at sa lupa nagkalat ang itim na pulbos. Diyos ko, bulong niya. Ano to? Biglang lumitaw si Ambo mula sa ugat ng puno. Namumutla ang munting mukha ng duwende at ang kanyang mga matay kumikislap ng bughaw. Lando, sabi nito, dumating na ang sinasabi ko. Ang pulbos na ito'y hindi ordinaryo. Ito'y lasong hangin, ginawa para patayin ang ugat ng buhay. Napakapit si Calando sa dibdib. Anong dapat kong gawin? Hindi ko kayang mawala ang sagingan. Ito na lang ang pag-asa namin. Huminga ng malalim si Ambo, saka nagsalita. Kailangan natin ng 3 bagay. Apoy mula sa uling ng iyong kalan, tubig na kinuha mula sa bukal bago sumikat ang araw, at awit ng isang bata na dalisay ang puso. Kapag nagsama-sama ang 3, malilinis ang lupa. Tumango si Calando at dali-daling tumakbo pa uwi. Sa kanilang maliit na kusina, agad niyang kinuha ang uling mula sa pugon na ginamit kagabi. Dinala niya iyon sa isang bayong. Pagkatapos, pumunta siya sa bukal sa dulo ng baryo. Malamig at malinaw ang tubig na sumasalok mula sa bato. Sinandok niya ito sa isang palanggana. Pagbalik sa bahay, nakita niyang gising na si Lira, ang pangalawa niyang anak na mahilig umawit. Tatay, sabi ng bata, saan ka galing? Bakit may dala kang tubig at uling? Lumuhod si Calando sa harap ng anak. Anak, may hihilingin ako. Kailangan kong umawit ka habang nililinis natin ang sagingan. Huwag kang matakot. Ang boses mo ang magpapalaya sa sumpa. Nanlaki ang mata ni Lira. Ako, tay? Pero baka hindi sapat ang boses ko? Hinaplos ni Lando ang buhok ng anak. Sapat na ang puso mo. At alam kong malinis ito. Magkakasama silang bumalik sa sagingan. Si Calando, si Rosa na nagpilit sumama, at ang 3 bata. Sa paanan ng puno, naghanda sila. Ngayon, Lando, wika ni Ambo, ibudbud mo ang uling sa paligid ng ugat. Sinunod niya, at ang uling ay tila kumikislap sa ilalim ng buwan kahit wala namang apoy. Ngayon naman, buhusan ng tubig mula sa bukal. Binuhos ni Lando ang malamig na tubig. Nang tumama ito sa lupa, pumusok ang paligid at lumitaw ang amoy ng nasusunog na damo. Ngayon, Lira, sabi ni Ambo, awitin mo ang kantang binuo mo dati, ang tungkol sa hangin at mga dahon. Kumakabog ang dibdib ng bata, ngunit naglakas loob. Dahan-dahan niyang inawit. May dahong naglalambitin, may pusong humihimbing. Sa lilim ng matandang puno, may lihim na pag-ibig sa hangin. Habang umaawit si Lira, kumislap ang mga alitaptap sa paligid, tila nakikinig sa kanyang tinig. Ang mga dahon ng saging ay nagsimulang umindayog at ang usok mula sa lupa ay nagbagong kulay. Mula sa madilim na abo, naging bughaw at kumalat sa himpapawid. Unti-unti, nawala ang pulbo sa lupa. Ang mga dahon na natuyo ay muling nagkaroon ng kulay. Ang puno ay tila huminga ng malalim at ang buong sagingan ay parang muling nabuhay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa di kalayuan, may mga matang nakamasid. Si Mando, ang lalaking nagdala ng pulbos, ay nakatayo sa anino ng mga puno sa gilid ng baryo. Nakita niya ang ginawa ng pamilya ni Lando at ni Ambo. Kung ganon, bulong niya, hindi pala basta-basta madadala sa lason ang magsasakang yon. Pero hindi pa ako tapos. May mas malakas pa akong dala. At saka siya naglaho sa dilim, iniwan ang malamig na pangakong babalik. Lumapit si Ambo sa pamilya. Ginawa ninyo ang tama. Hindi lahat ng tao ay kayang magsakripisyo ng uling, tubig at awit. Pero kayo, pinagsama ninyo ang lahat dahil sa pagmamahalan ninyo. Nakangiti si Calando, bagamat luhaan. Salamat, Ambo. Kung hindi dahil sa'yo, wala na sana kaming sagingan. Hindi ako, sagot ng duwende, kundi kayo. Ang lakas ninyo bilang pamilya ang siyang tunay na depensa laban sa kasamaan.
At sa unang pagkakataon, dama ni Calando na hindi na siya nag-iisa. Hindi lamang siya magsasaka na pinagmamalupitan ng lipunan, kundi isang ama na may kakampi. Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati sa mga nilalang na nakatago sa likod ng kalikasan. Umaga pagkatapos ng paglilinis, ang sagingan ay tila bagong gising na sanggol. Makinis ang dahon, mabango ang amoy lupa at mas maingay ang mga bubuyog kaysa dati. Habang pinagmamasdan ni Calando ang banayad na pagindayog ng mga dahon, may dumapong kapayapaan sa dibdib niya na matagal na niyang hindi nadama. Parang huminga ang lupa, sabi ni Rosa. Nakasampay ang mga braso sa bakod. Huminga nga, sagot ni Ambo. Nakaupo sa umbok ng ugat na parang munting duyan. Kapag ang takot ay inilaglag sa tubig at ang galit ay sinunog sa apoy, may natitirang puwang para sa awit. Doon sumisingaw ang lunas. Nakangiti si Lira, nakahawak pa sa lalamunan. Masakit pa kaunti, Tay, pero kaya. Hinaplos ni Lando ang ulo ni Lira. Huwag kang bibitaw sa awit mo, anak. Ang boses mo ang unang tumawid sa dilim kagabi. Sumunod na mga araw, unti-unting kumalat sa baryo ang balita. Gumaling ang sagingan ni Lando. May naghihinalang hiwaga, may nagsasabing tiyaga, at may iilang tahimik na natuwa. Sa tindahan ni Aling Pasing, dumami ang tumatambay, ngunit ngayon ay mas maingat ang chismis, parang takot madulas ang dila at mabagsakan ng sariling bigat. Dinala ni Lando at Rosa ang sobrang pinitas sa ilang kapitbahay. Si Kaoreng, na palaging may maanghang na biro, ay napatahimik ng abutan ng 2 kumpol. Para sa asukal nyo sa kape, sabay tawa ni Lando. Kung wala, pwede ring pang-almusal. Tsk, sagot ni Kaoreng. Pilit itinatago ang ngiti. Sige na nga, salamat. Kahit si Kapedro ay sumilip minsan sa pinto ni Lando. May maitutulong ka ba sa akin sa patubig? Tanong nito, nakayuko. Ayaw tumingin sa mata. Tara. Tugon ni Lando. 1 oras lang, tapos balik ako rito. At buong umaga, nag-ukit sila ng maliit na kanal sa pagitan ng palay at saging habang si Pilo ay natutong sukatin ang agos gamit ang tingga at patpat. Kung sobrang bilis, paliwanag ni Lando, uubusin ng tubig ang lupa. Kung sobrang bagal, babara. Dapat tamang-tama lang, parang tao. Sa hapon dumating si Tulio, ang katiwala ng hasyenda. Matigas ang anino niya sa araw, parang poste sa gitna ng daan. Narinig ko, Anya, na masagana ang ani mo, Lando. Mabuti, madadagdagan ang bahagi ng amo. Sumusunod po ako sa kasunduan, magalang na sagot ni Lando. Pero sana po, yung dagdag hindi sobra-sobra. Ngising sampay ang ibinigay ni Tulio. Ang sobra ay kung anong sasabihin ko. Itinukod niya ang baston sa lupa na papikit sa yabang. At may paalala, anumang pag-aayos sa patubig na tatawid sa lupa ng hasyenda, kailangan ng pahintulot. Sa gilid, pinisil ni Rosa ang laylayan ng palda. Mahigpit. Sa loob ng kanyang palad, parang may ibong nagwawala. Takot na may kasamang inis. Kung ganoon po, sagot ni Lando. Dadaan na lang po sa gilid ng bakod namin ang patubig. Hindi ko sisirain ang kahit anong palitada ng hangin sa lupa ng amo. Umismid si Tulio. Bantayan mo ang dila mo, Lando. Baka pati hangin ay singilin ka. At umalis siyang tumatapat ang baston sa bawat hakbang. Tik-tak, tik-tak, parang orasan na naniningil. Nang wala na si Tulio, sumulpot si Ambo sa lilim ng puno. May bantay ang inggit at may singil ang takot, anya. Kaya magtatayo tayo ng bakod na hindi sa kahoy at kawayan. Anong klaseng bakod? Tanong ni Lando. Bakod na buhay, tugon ni Ambo. Halaman sa paligid, kakawate, madre de cacao, tanglad at luya. Hahadlangan nila ang peste at pagsalakay ng hangin at hihigupin ang pait sa lupa. Parang kapitbahay na mabait,
Singit ni Rosa, may saklolong ngiti. Sa tulong ni Ambo, nagtayo sila ng compost pit sa dulo ng sagingan. Hukay na nilagyan ng tuyong dahon, balat ng saging, abo mula sa kusina at kaunting putik. Ang amoy nito'y hindi mabango, hindi rin mabaho. Parang pagod na magbabalik sa sigla. Bakit kailangang pagtagpi-tagpiin ang mga natira? Tanong ni Nene, nakasulyap sa hukay na parang mahiyaing bituin. Dahil ang mga natira ang naglalaman ng lihim ng bukas, paliwanag ni Ambo. Kapag natuto kang magbalik, hindi ka mauubusan. Si Pilo naman ay binigyan ni Lando ng gawain. Bantayan mo ang tubig. Gawa ka ng marka sa poste kung hanggang saan ang abot tuwing umuulan. Para saan? Para alam natin kung saan magtatanim pa at saan naman magpapahinga. Si Lira, sa bawat hapon, ay umaawit muli sa gilid ng sagingan, hindi para sa ritual, kundi bilang pasasalamat. Tuwing matatapos ang isang awit, may dumarating na mga kulisap na di niya kilala. Maliliit, mapuputi, at parang mga titik na pumipirmi sa dahon. Mga kaibigan, sabi ni Ambo, bantay din yan. Kapag masaya ang tono, mas matibay ang tanod. Habang kumikintab ang mga dahon, may kumatok sa bahay ni Nalando, isang matandang babae na nakayuko, may dalang bayong ng kamote. Ako si Luisa, pakilala niya. Ina ni Pedro. Oh? Pasok po kayo. Gulat ni Rosa, agad na umusog para magpaanyaya. Ito, abot ni Aling Luisa ng kamote, kapalit ng saging na ibinigay niyo. Alam kong hindi pa nababayaran ang ginawa ng anak ko nung gabing yon, pero sana makabawas. Hindi na napigilan ni Lando ang kagyat na pagiling. Wala pong dapat bayaran. Tapos na yon, tumulo ang luha ni Aling Luisa. Salamat, Anya. Matagal ko nang hindi nakakita ng ganting. Hindi palo, hindi mura, kundi kabutihan. Hindi namin alam kung kabutihan ba yon, sagot ni Rosa. Pero alam naming mas mabigat ang galit. Mahina ang kalaban ng pasensya. Bulong ni Ambo mula sa bintana. Bahagyang nagtago nang makita ang bisita, ngunit hindi napigilang ngumiti. Mula noon, paminsan-minsan ay dumadalaw si Aling Luisa, nagdadala ng kung anong mayroon sa bakuran nila. Talbos ng kamote, ilang sili, at minsan, ang pinakaimportanteng dala niya, balita. May kalakalan daw ang katiwalat isang lalaking di taga rito, bulong niya isang hapon. Narinig kong tinatawag siyang Mando. Sila raw ay may pinagkakasunduan tungkol sa pataba at kung di raw bibili ang magsasaka, may paraan silang mapapansin ng lupa. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Namilog ang mata ni Ambo, tila may bunong hininga na hinigop ng ugat. Hindi lupa ang pinapansin nila, mariing bulong ng duwende. Ugat. Isang hapon, nang ang ulap ay nagdidilim na parang nagbibilang ng sama ng loob, tumakbo si Nene sa gitna ng sagingan. Habol ang paru-parong puti. Huwag kang lalayo, sigaw ni Rosa, ngunit dumagundong ang hangin. Malakas, marahas, biglang sumalakay. May punong saging na bagong bunga ang nag-ugoy ng lampas sa kaya nito. Lando! Sigaw ni Rosa. Mabilis na kumilos ang ama. Tumalon, niyakap ang batang si Nene at gumulong palayo. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang malaking dahon at tangkay, dumagundong sa lupa na parang nabasag na palayok. Namilipit si Lando sa tama sa balikat, ngunit mahigpit ang pagkakayakap niya sa anak. Umiiyak si Nene, ngunit buhay at ligtas. Nasaktan ka, ani Rosa, nanginginig. Kaunti lang, sagot ni Lando. Kumikirot ang balikat ngunit pinilit tumayo. Ayos lang anak. Dumapo si Ambo sa pinutol na tangkay. Hinaplos ang hiwa. Hindi ito simpleng hangin. Anya,
nakapikit. Parang nakikinig sa diwang lumulusot sa himaymay. May bigat itong hindi galing sa ulap. May galaw na parang kamay. Si Mando? Singhal ni Rosa. Di mapigilan ang puot. Hindi siya mag-isa kung sakali, sagot ni Ambo. May amo ang amo nyo. At may lihim ang lihim nila. Nagpatawag si Lando ng kapitbahay para itayo ang support stake. Poste na tatangan sa mga puno kapag umuugong ang hangin. Dumating si Kapedro, may dalang lubid at pako. Wala nang maraming salita. Nagtulungan sila. Habang itinatali ang mga buhol, tinuruan ni Lando si Pilo, buhol na marunong sumunod, mahigpit kapag hinihila, maluwag kapag pinapalaya. May buhol bang ganon? Meron, sabay ngiti ni Lando. Tulad ng tao dapat. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa may hagdan ng kubo, nagsalita si Ambo. May kwento akong minana, talinghaga ng ugat. Tahimik ang mga bata, kahit ang kuliglig ay parang nakikinig. May 2 puno, simula ni Ambo, magkatabi sa lupa. Ang una, mabilis lumaki, tuwid ang katawan, mataas, at laging nauuna sumalo sa araw. Ang ikalawa, mabagal, paikot ang paglaki, at laging naglalagay ng bagong ugat sa ibaba. Dumating ang unang bagyo. Ang unang puno, marikit at mataas, ay unang nahagip at nabali. Ang ikalawa, na mababa at maraming ugat, ay yumuko, ngunit hindi nabunot. Nang sumunod na araw, wala na ang lilim ng una, ngunit ang ikalawa, nagpatuloy. At ang mga ibon ay lumipat dito, naglagay ng pugad, kumanta. Ang aral, kapag ang lakas ay hinakot sa taas, madaling mahulog. Kapag ang lakas ay itinahi sa ibaba, mahirap putulin. Ganon ang gagawin natin? Tanong ni Lira. Ganon ang ginagawa nyo? Ngiti ni Ambo. Ang tanong, kaya ba ninyong ipagpatuloy kahit hindi kayo tinitingnan ng iba? Kayang-kaya, putol ni Rosa, ngunit sa loob ay may pangambang ayaw niyang ipakita. Sumunod na linggo, nagpasiyang mag-anyaya si Lando. Magtipon tayo rito sa Sabado. Sino mang gustong matuto sa compost at patubig at kung paano magtanim ng luya at tanglad sa gilid. Ilan ang dumating? Hindi marami, pero sapat. Si Kaoreng, si Aling Pasing, ang mag-asawang Tasin at Edna, at 2 kabataang nais matuto. Si Kapedro ay dumating na parang nagkataon lang na napadaan. Humakbang siyang marahan, kamay sa batok, kahiya-hiya sa sariling paa. Walang bayad ito, saad ni Lando. Pero kung sakaling umubra sa inyo, gawin nyo rin sa iba. Turuan nyo rin yung susunod. Parang utang na walang resibo, biro ni Aling Pasing. Parang biyaya na may resibo sa puso, tugon ni Rosa, at nagtawanan sila, maluwag at payapa. Tinuruan sila ni Lando kung paano ang living fence, paano maghalo ng abo, balat ng saging at tuyong dahon. Si Ambo, tahimik na nagmamasid sa lilim, minsan ay sumisipol ng tunog na tanging mga bubuyog at mga alitap-tap ang agad sumasagot. Sa dulo ng hapon, may bagong anyo ang gilid ng sagingan. Parang tahing hindi halata, ngunit matibay. Salamat, sabi ni Kapedro, halos pabulong. Kung may kailangan ka sa anihan, tulungan mo na lang akong bantayan sa gabi, sagot ni Lando. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may trabaho pa ang buwan sa atin. Sa gabing ang buwan ay kalahati lamang ang muka, may dumaan sa pilapil, isang karitong kahoy na hindi umuugong. Si Mando, sa likod ng kanyang kariton, hindi mga sako ng pataba ang laman, kundi mga bote. May likidong kulay uling at may lumulutang na parang abo ng dahon. Huminto siya sa darating na sangandaan, kung saan ang daan patungong hasyenda ay tumatalilis sa kanan at ang daan patungong sagingan ni Lando
ay lumilihis sa kaliwa. Mula sa kanan, isang aninong natatakpan ng sombrero ang sumulpot. Hindi nakita ni Mando ang muka. Sapat na ang boses. Walang silbi ang pulbos mo kung may duwende. Malamig na sabi. May paraan pa, sagot ni Mando. Ang ugat ay pwedeng akitin, hindi lang lasunin. Tinaas niya ang isang bote. Isang patak lang nito, maiinip ang lupa sa sarili at siya na ang lalayo sa mga puno. Mag-iingat, saad ng tinig. Ang mga ganyang patak ay humihingi ng kapalit. Baka ikaw ang maging ugat na aalis. Sandaling natahimik si Mando, ngunit ang ngiti niyang maputla ay hindi nawala. Ang kapalit ay kapalit, basta makuha ko ang kailangan ko. Hindi ikaw ang may kailangan, tugon ng tinig saka bumalik sa dilim. Ang may kailangan ay ang amo at ang amo ng amo. Hindi napigilan ni Mando ang panginginig ng daliri, ngunit tumuloy pa rin siya, sapo ang bote sa bulsa. Parang nakadama ng kapangyarihan na hindi niya lubos na uunawaan. Kinabukasan, dumating si Tulio, ngayon ay may kasamang 2 tanod. May dalang papel, may selyo at pirma. Abiso, sabay sabit sa poste ng bakod ni Lando. Binasa ni Lando ng dahan-dahan habang si Rosa ay lumapit at sumilip. Ipinababatid na ang bahaging kinatatayuan ng inyong kubo at sagingan ay sakop ng planong pagpapalawak ng hasyenda. Sa loob ng 30 araw, kayo ay inaasahang lisanin ang lugar upang bigyang daan ang bagong taniman at paglalagay ng kanal. Hilalaan ang kompensasyon ayon sa itatakdang halaga ng pamunuan. Pagpapalawak? Bulalas ni Rosa, namutla. Saan tayo pupunta? Napakuyom ng kamao si Lando, ngunit naalala ang ika-4 na tuntunin ni Ambo. Huwag mananakit. Ano pong ibig sabihin nito, Katulyo? Marahan ngunit buo ang tanong niya. May kasunduan tayo sa upa. Hindi pa tapos ang panahon. Binago ang kasunduan. Sagot ni Tulio, nilalaro ang baston. At ang binago, sinusunod. Nang umalis ang mga tanod, nanahimik ang bakuran. Maging ang mga bubuyog ay tila napagod. Mula sa lilim, lumabas si Ambo. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagbiro. Malaki ang kamay na kumikilos, Lando. Wika niya. Hindi lang sagingan ang gusto nila. Gusto nilang mapatid ang ugat mo sa lupa. Anong gagawin natin? Tanong ni Lando. Ramdam ang bigat na muling sumampa sa dibdib. Tatanim tayo, sagot ni Ambo. Ngayon? Ngayon, tugon ng duwende. Kapag may banta na putulin ng ugat, doon tayo lalong mag-uugat. Iyon mismong hapon, nagtipon sa bakuran ni Lando ang iilang dumalo sa nakaraang pagtuturo. Kaoreng, Aling Pasing, Lolo Tasin at Lola Edna at si Kapedro. Ayaw pa ng karamihan makialam, takot sa selyo at pirma, ngunit sapat na ang iilang kamay para magsimula. Narito ang abiso, wika ni Lando, itinaas ang papel. Hindi ko alam kung paano matatapos ang araw na to. Pero alam kong hindi matatapos ang ugat sa isang salita lang. Hihingi ako ng tulong, hindi para makipag-away, kundi para magtanim ng mas marami, mas mabilis, mas malalim. Tutulungan ka namin, sabi ni Aling Pasing, inilapag ang bitbit na gulok. Hindi man kami malakas, marunong kaming magbahagi ng lakas. Babantayan ko ang gabi, dagdag ni Kapedro. At kung may dumating na karitong walang ugong, sisingilin natin ang kanta. Ngumiti siya kay Lira na napatawa rin. Magpapahiram kami ng lubid, sabi ni Tasin at Edna sabay sabit ng roll ng lubid sa poste. At ng panalangin, yun ang laging may sobra sa amin. Si Rosa ang nagtala ng gawain. Sino ang maghuhukay ng bagong kanal na hindi lalagpas sa hangganan? Sino ang maglalagay ng living fence? Sino ang magtitimpla ng abono mula sa compost? Si Pilo ang naging tagasukat ng ulan at si Lira ang tagapag-awit sa hapon.
Si Nene opsyal na tagahanap ng paru-paro dahil sabi ni Ambo, kapag dumami ang paru-paro, ibig sabihin may nalilikhang bago ang lupa. Paglubog ng araw, may bagong hugis ang paligid. Masusing mga tudling, mga palamuting tanglad na tila tansong sibat at mahahabang pisi ng pag-asa na itinuhog sa mga patpat. Pagod ang lahat, ngunit ang pagod ay parang bigas sa palanggana, handa ng hugasan para sa susunod na sinaing. Sa pinakahuling sandali ng takip silim, habang pinapawi ni Lando ang pawis sa noo, may malamlam na kislap sa malayo, parang kidlat na ayaw magtapos. Si Mando, sa tabing sapa, maingat na ibinaba ang isang patak mula sa kanyang bote sa tubig. Ang patak ay lumubog na parang munting bituin na naligaw. Kumislot ang agos at sa sinag ng buwan may hugis na sandaling nabuo, ugat na kumakawala sa sarili, naghahanap ng lilipatan. Ambo, bulong ni Lando, biglang kinilabutan ng walang malinaw na dahilan. Alam ko, sagot ng duwende, titig sa ilog, naniningkit ang mga mata. May parating na bagay na magpapagalaw sa lupa. Baha? Hindi tubig lang, tugon ni Ambo. Pagsubok. At sa hangin parang may narinig silang kaluskos ng pahina. Hindi mula sa papel ng abiso, kundi mula sa aklat ng mga araw na sinusulat nila ngayon. Pahinang magtatanong kung hanggang saan kayang umabot ang ugat ng isang magsasakang matagal nang minamaliit at ng isang pamilyang natutong umawit sa gitna ng dilim. Gabi ng kabilugan, malakas ang agos ng sapa. Nakaupo si Kalando sa may gilid ng bintana, hawak ang lumang lampara. Hindi siya mapakali. Sa puso niya ay may kumakabog na hindi kayang patahimikin ng malamig na hangin. Lando, tawag ni Rosa mula sa banig. Magpahinga ka na. Bukas maaga na naman ang gawain. Hindi ko maipikit ang mata, sagot niya. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nagsalubong ang tingin nila ni Ambo na nakaupo sa may poste ng bahay, halos hindi napapansin. Hindi ka nagkakamali, Lando, wika ng duwende. Nararamdaman ko rin. May ugat na hindi galing sa puno, kundi galing sa sumpa. At gumagapang ito, hinahanap ang lupaing bibihag. Kinabukasan, bago pa man pumutok ang araw, nagpunta si Lando sa sagingan. Sa gilid ng pilapil, napansin niya ang kakaibang linya ng damo, parang bagong hinukay na ahas na gumagapang papasok. Nang lapitan niya, namilog ang mata niya. May mga ugat na kulay itim, makapal at mabalahibo, tila may buhay na hiwalay sa lupa. Kumakalat ito mula sa gilid ng sapa patungo sa pinakatandang puno ng saging. At sa bawat dampi nito, nalalanta ang damo at kumukulot ang mga dahon. Ambo, sigaw ni Lando. Sumulpot agad ang duwende mula sa lilim ng puno. Pinakiramdaman niya ang lupa, sabay na pasinghap. Ito na nga, ang patak mula sa bote ni Mando. Ang tawag dito, ugat ng paglimos. Ugat ng paglimos? Tanong ni Rosa na sumunod kay Lando. Ito'y ugat na umaasa sa kasakiman. Hindi siya namumunga ng sarili, kundi ninanakaw ang sustansya ng ibang halaman. Kapag tuluyang nakapit sa puno, sisipsipin nito ang lahat hanggang mamatay ang saging. Agad silang kumilos. Hinukay ni Lando gamit ang asarol ang bahagi ng lupa kung saan dumaan ang itim na ugat. Subalit bawat hiwa ng asarol ay agad na nagdudulot ng pagdami nito. Parang pinutol na ahas na nagiging dalawa. Hindi uubra ang bakal, sigaw ni Ambo. Apoy ang kailangan, ngunit hindi apoy ng kahoy. Kailangan natin ang apoy ng katawan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rosa. Tulong ng tao, pawis, hininga at dasal. Magtulungan kayo. Ibuhos ang pawis sa lupa habang hinuhukay. Sabayan ng dasal at awit ng mga bata. Tumango si Lando. Mabilis na nagpahid ng pawis sa noo at piniga ito sa hukay. Si Rosa ay lumuhod. Itinapat ang palad sa lupa at sabay nagdasal. Panginoon,
iligtas mo ang ani at ang aming pamilya. Habang sina Pilo at Lira ay nagsimulang umawit. Kung saan tumutubo ang ugat ng lupa, huwag hayaang sakmalin ng dilim ang bunga. Tubig, apoy at hangin, magkaisa bigyang lakas ang puno at dahon sa ligaya. Sa bawat himig, ang lupa ay kumikislap at ang mga ugat na itim ay napapatras. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa di kalayuan, sa ilalim ng punong mangga, nakatayo si Mando. Hawak niya ang isa pang bote, nangingislap ang mga mata sa galit. "Hindi niyo ako malalabanan!" sigaw niya. Binuksan niya ang bote at mula rito ay lumabas ang maitim na usok na nag-anyo ng isang anino. Malaki, baluktot at may mahahabang kamay na parang ugat din. "Ambo!" sigaw ni Lando. "Ano yon?" "Anino ng uhaw," sagot ng duwende. Nilalang na walang ginagawa kundi sumipsip ng buhay. Lumapit ang anino at bawat hakbang nito ay nagdudulot ng pagkatuyo ng lupa. Ang mga bubuyog ay nagliparan, ang mga alitaptap ay nagsipagtago. Ngunit hindi umurong ang pamilya ni Lando. Nakatayo silang magkakasama. Hawak ni Lando ang asarol, si Rosa ay may dalang batya ng tubig at ang mga batay patuloy na umaawit. "Hindi kayo mananalo," sigaw ni Mando, nanginginig sa halakhak. "Sa dulo, lahat kayo'y aalis dito." Ngunit sa halip na matakot, tumingala si Lando. "Hindi kami aalis," mariin niyang sabi. "Dahil may ugat na kami rito. Ugat ng dugo, pawis at awit." Sa puntong iyon, biglang lumiwanag ang pinakatandang puno ng saging. Ang bulaklak nito ay nagbukas at mula rito'y lumabas ang isang sinag na gintong nagmistulang sibat ng araw. Tinamaan nito ang anino at ang usok ay unti-unting nagkalas at naglaho sa hangin. Namilog ang mata ni Mando at ang bote nahulog sa lupa, nabasag. Ang likidong laman nito'y sumingaw, naglaho na parang alikabok. Hindi maaari!" sigaw niya. At bago siya tuluyang tumakbo palayo, iniwan niyang nakatanim ang pangakong babalik siya. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang sagingan ay muling huminga at ang mga dahon ay umindayog, tila nakikigalak. Ang mga bubuyog ay bumalik at ang alitaptap ay muling nagliwanag. Lumapit si Ambo kay Lando at sa pamilya. "Napatunayan niyo na, hindi lamang halaman ang ugat ninyo, kundi pati pagmamahalan. At tandaan ninyo, hindi pa tapos ang laban. Ang mga tulad ni Mando ay may amo, at ang amo niya ay mas malalim ang ugat." Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa ilalim ng bahay kubo. Kumain sila ng pinakuluang saging, tahimik ngunit payapa. "Tay," tanong ni Pilo, "kung bumalik sila, kaya pa ba natin?" "Kung magkakasama tayo," sagot ni Lando, "walang hindi kakayanin." Tahimik na ngumiti si Ambo, nakaupo sa tabi ng batya ng tubig. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pangamba. Dahil alam niyang ang laban ay hindi lamang laban para sa lupa, kundi laban para sa kaluluwa ng buong baryo. Lumipas ang ilang araw matapos mapalayas ang itim na ugat, ngunit hindi tuluyang nawala ang pangamba. Sa bawat ihip ng hangin, nararamdaman ni Kalando ang parang bulong ng lupa, mga aninong nag-aabang. "Ambo," tanong niya isang umaga habang nagdidilig, "bakit ba ganito kalakas ang galit ng mga tao laban sa akin? Ano ba ang ugat ng lahat ng ito?" Tahimik munang tumingin si Ambo sa mga puno bago sumagot. "Hindi ikaw ang ugat ng galit. Ang ugat ay ang kasakiman. At ang kasakiman ay matagal nang nakaugat sa lupang ito, higit pa sa hasyenda. Matagal na. Panimula ng duwende. Bago pa dumating ang mga don, may mga angkan na ng mga duwende, engkanto, at iba pang nilalang na nagbabantay sa lupa. Kami ang mga tagapangalaga, hindi amo. Ngunit dumating ang mga tao
May ilang mapagpakumbaba, ngunit may ilan ding mapagsamantala. Kinuha nila ang lupa, pinuputol ang mga puno, pinasuko ang mga ilog, at upang mapatatag ang kanilang kapangyarihan, gumawa sila ng kasunduan sa mga nilalang ng dilim. Kasunduan? Gulat na tanong ni Lando. Oo, may ilang duwende at engkanto na tumalikod sa kanilang tungkulin. Nagbigay sila ng lason ng kasakiman kapalit ng mga handog ng tao, dugo, yaman at pangako ng pamumuno. Ang ilan sa kanilang inapo ay nananatili hanggang ngayon, nakatago sa likod ng mga amo ng hasyenda. Nanlamig si Rosa na nakikinig mula sa gilid. Ibig mong sabihin, ang hasyenda ay may halong sumpa? Hindi lang sumpa, sagot ni Ambo, kundi buhay na kasunduan. Kaya't hindi sila nasisiyahan sa ani lamang. Ang gusto nila ay ang ugat ng lupa, dahil sa ugat dumadaloy ang lakas na hindi nakikita. Nang gabing iyon, nagpatawag ng pagpupulong si Tulio, ang katiwala. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga tao. Bitbit niya ang abiso mula sa hasyenda. Sa loob ng 3 linggo, malakas niyang pahayag, lahat ng nakatira sa gilid ng hasyenda, kabilang na ang pamilyang Lando, ay dapat lumisan. Ang lupa ay gagamitin para sa bagong proyekto. Sa sinumang susuway, may parusa. Nagbulungan ang mga tao. May ilan na nakayuko, may ilan na natatakot, ngunit may iilang lihim na nakaramdam ng galit. Tumayo si Kapedro. Kung aalisin si Lando, aalisin din tayo balang araw. Hindi ba't lahat ng lupang tinatamnan natin ay pag-aari nila? Pedro, singhal ni Tulio, huwag kang manggulo. Ang batas ay batas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanahimik si Lando. Kung batas ang sisira sa aming pamilya at sa aming pinagkukunan ng kabuhayan, hindi iyon batas, kundi kasakiman. At kung aalisin kami, saan kami pupunta? Sa ilog? Sa hangin? Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit sa mga mata ng ilan, may umusbong na tapang. Kinabukasan, dumating si Aling Pasing sa bahay ni Lando. Lando, sabi niya, kung aalisin ka, aalisin din kami. Pero hindi kami papayag. Ituturing naming bakod ang bakuran mo. Sumunod si Kaoreng, bitbit ang isang basket ng gulay. Hindi ako kasing tapang mo, pero kung lalaban ka, lalaban din ako. At isa-isa, dumating ang ilang mga kapitbahay, tahimik ngunit determinado. Hindi ko inaasahan to, sabi ni Rosa, luhaan. Hindi kayo nag-iisa, sagot ni Ambo, nakangiti. Kapag marunong magpasalamat ang isang pamilya, nagiging ugat sila ng iba. At kapag nagugat na ang kabutihan, mahirap nang bunutin. Samantala, sa kabilang dako ng hasyenda, nakaupo si Mando sa harap ng isang mesa. Kasama niya ang isang matandang lalaki na may matalim na tingin at mabigat ang boses. Hindi gumana ang unang pulbos, sabi ni Mando, nanginginig. Pero may mas malakas pa akong dala. Ang itim na bunga, isang binhi na kapag itinanim, sisipsipin ang lahat ng lakas ng lupa at magiging alipin ng sino mang tatangkilik sa bunga nito. Ngumiti ang matandang lalaki. Iyon ang hinihintay ko. Itanim mo ito malapit sa sagingan ni Lando. Kapag kumapit iyon, wala nang magagawa ang duwende o kahit ang buong baryo. Tumango si Mando, ngunit sa loob niya ay may kaunting pangamba. Sapagkat alam niyang bawat gamit ng itim na bunga ay may hinihinging kapalit at ang kapalit ay maaaring siya mismo. Habang papalubog ang araw, nagtipon muli sa sagingan sina Lando, Rosa at ang kanilang mga anak. Nagdarasal sila sa ilalim ng pinakatandang puno. Tay, tanong ni Lira, kung dumating ulit si Mando, anong gagawin natin? Hinawakan ni Lando ang kamay ng kanyang mga anak. Hindi tayo aatras. Ang ugat natin ay hindi lamang sa lupa kundi sa isa't isa. Kahit dumating ang dilim, basta magkasama tayo,
hindi tayo mawawala. Tumango si Ambo. At sa oras na iyon, hindi lang kayo pamilya, kundi ugat ng buong baryo. Ngunit sa malayo, sa tabi ng sapa, may umusbong na kakaibang halaman. Itim ang tangkay at ang dahon ay parang apoy na nakabaligtad. Ang itim na bunga ay nagsisimula ng lumaki. Sa gilid ng sapa, malapit sa sagingan, unti-unting tumubo ang kakaibang halaman. Hindi ito tulad ng karaniwang damo o palumpong. Ang tangkay ay kulay uling, makinis at kumikintab kapag nasisinagan ng buwan. Ang mga dahon naman ay tila may apoy na nakabaligtad. Pulang-pula ang gilid, ngunit ang gitna ay itim na parang abo. Sa unang 3 gabi, lumago ito ng mabilis. Sa ika-4 na gabi, lumitaw ang isang kakaibang bunga. Bilog, kasing laki ng kamao at may mga guhit na kulay pilak na kumikislap. Sa likod ng mga aninong nagtatago, nakamasid si Mando. Hawak niya ang kanyang sombrero at ramdam ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na, bulong niya. Ang sandatang magpapabagsak sa kanila. Kinabukasan, habang nagbabantay si Calando sa sagingan, napansin niyang may ilang dahon na tila natutuyo kahit hindi tag-init. Lumapit siya kay Ambo. Ambo, sabi niya, parang may kakaiba na namang nangyayari. Kahit malakas ang patubig, may mga dahon na nangungulubot. Umiling si Ambo, nakikinig sa hangin. Nararamdaman ko rin, may tumutubo sa tabi ng sapa. Isang halamang hindi dapat umusbong. Kaya ba nito sirain ang sagingan? Tanong ni Rosa, nakabado na ring nakikinig. Hindi lang ang sagingan, seryosong tugon ng duwende. Kung lalakas ang itim na bunga, sisipsipin nito ang lahat ng lakas ng lupa. Hindi lang halaman, kundi pati mga hayop at sa huli, mga tao. Nagpatawag si Calando ng mga kapitbahay. Mga kaibigan, panimula niya, may panganib na naman. May halamang tumutubo sa tabi ng sapa at ayon kay Ambo, hindi ito karaniwan. Kailangan natin itong bantayan. Nagbulungan ang mga tao. Si Kapedro ang unang nagsalita. Kung may bago na namang pananakot si Tulio at si Mando, hindi tayo dapat manahimik. Hindi lang ito laban ni Lando. Laban ito ng buong baryo. Paano kung tama si Ambo? Dagdag ni Aling Pasing. Kung sisipsipin ng halimaw na yan ang lakas ng lupa, pati mga palayan natin mamamatay din. Kung ganoon, wika ni Lando, magbantayan tayo sa gabi, magtulungan tayo. Hindi dapat makalapit ang halamang iyon sa ating mga bukirin. Tumango ang ilan at nagsimulang magtakda ng mga oras ng pagbabantay. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang ilang taga-baryo hindi para sa chismis, kundi para sa pagtutulungan. Isang gabi, habang nagbabantay si Lira at si Pilo sa tabi ng sapa, bigla silang nakarinig ng bulong. Halika, halika rito. Napatingin sila sa itim na bunga. Kumukislap ito ng maliwanag na pilak at tila gumagalaw ang mga guhit sa balat nito. Kung titikman ninyo ako, bulong ng bunga, magiging malakas kayo. Hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo pagtatawanan. Ang lahat ng tao'y luluhod sa inyo. Napakurap si Pilo, halos matukso. Ate, bulong niya kay Lira, paano kung totoo? Ngunit hinawakan ni Lira ang kamay ng kapatid. Huwag, hindi natin kailangan ng bunga na galing sa dilim. May awit tayo, Pilo. Hindi tayo magugutom kung sama-sama tayo. At nagsimula siyang umawit, mahina ngunit malinaw. Kung ang dilim ay kumakaway, ang ilaw ay hindi nawawala. Sa puso ng lupa, sa hangin ng gabi, buhay ang sa atin ay mananatili. Sa pag-awit niya, kumurap ang itim na bunga. Nawalan ito ng kinang at ang bulong ay natigil. Ngunit sa malayo, nagngalit ang panga ni Mando na nagmamasid. Hindi pa kayo tapos sa akin, bulong niya. Kinabukasan, nakipagkita si Mando kay Tulio.
May itim na bunga na, wika niya. Kailangan lang ng tamang oras para pitasin at ipainom sa kanila. Umiling si Tulio. Huwag sa kanila, sa mga tao ng baryo mismo. Kung matitikman nila ang bunga, sila na ang hihiling na alisin si Lando at ang duwende. Hindi natin sila kailangang pilitin. Namilog ang mata ni Mando. Kung ganon, sila mismo ang sisira sa kanilang ugat. Ngumisi si Tulio, pinapalo ang baston sa lupa. At kapag nagkaganon, wala nang tutol kapag inagaw natin ang lupa. Gabi bago ang bagong buwan, dumating si Ambo sa bahay ni Nalando. Kailangan nating kumilos bago pa mamunga ng husto ang itim na halaman, babala niya. Kapag nalaglag ang bunga at kumalat ang buto, hindi na natin ito mapipigilan. Anong dapat nating gawin? Tanong ni Lando. Kailangang putulin ang ugat nito bago ang unang pagbagsak ng ulan, ngunit hindi sapat ang asarol at apoy. Kailangan ang sama-samang lakas ng baryo, pawis, dasal at awit, at higit sa lahat, katapatan. Tay, sabat ni Pilo, handa na po ako. Kahit bata pa ako, lalaban ako. Hinawakan ni Lando ang balikat ng anak. Lalaban tayo, anak. Pero hindi bilang mandirigma. Bilang pamilya, bilang baryo. Habang nakatingin sila sa malayo, nakita nilang muling kumislap ang itim na bunga. Mas maliwanag kaysa dati at mas malakas ang bulong. At sa bawat kisap ng liwanag nito, parang mas lalo itong nagiging tukso para sa sinumang may pusong gutom at uhaw. Sa gabi ng bagong buwan, walang liwanag na gabay mula sa langit. Tanging alitap-tap at lampara ang naglalaro sa dilim ng baryo. Sa tabi ng sapa, ang itim na bunga ay kumikislap ng pilak na parang mata ng isang halimaw. At sa katahimikan, may isang taong napalapit. Si Kaoreng, ang matandang kapitbahay na laging mapanukso at mapagbirong maanghang, ay hindi nakatiis. Kung totoo ang sabi nila, baka sakali, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang lumalapit sa halaman. Gutom ang nagtulak sa kanya. Matagal nang tuyot ang kanyang taniman at ang ani laging kapos. Halika, muling bulong ng itim na bunga. Kunin mo ako, kakainin mo lang ako, at hindi ka na muling magugutom. Magiging makapangyarihan ka. Nanginginig ang kamay ni Kaoreng. Inabot niya ang bunga at pinitas ito. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga guhit sa balat ng prutas. Hindi siya nagatubiling isubo ito. Sa unay matamis ang lasa, parang saging at pulot na pinagsama. Ngunit paglaon, unti-unti itong naging mapait, mapakla, at tila sinusunog ang kanyang lalamunan. Napaluhod si Kaoreng, nanginginig, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkulay itim. Halika! Bulong ng ugat ng halaman, gumagapang papunta sa kanyang paa. Maging akin ka. At sa isang iglap, tumayo si Kaoreng, ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang balat ay kumulubot, ang kanyang likod ay yumuko, at ang kanyang mga kuko ay humaba na parang pangil. Ang kanyang tinig ay naging basag at malamig. Hindi ako magugutom kailanman. Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo. Si Kaoreng, na dating palatawa, ay biglang naglakad sa gitna ng kalsada na parang wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay malalim na itim at ang kanyang balat ay kulay abo. Oreng? Tawag ni Aling Pasing, nanginginig. Anong nangyari sa'yo? Ngunit tumingin lang si Kaoreng at ngumiti ng nakakatakot. Masarap ang bunga at hindi ako magugutom kailanman. Kayo rin. Titikim din kayo. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay tumakbo palayo, ang iba na may nanatiling nakatulala. Lando! Sigaw ni Lira habang patakbong lumapit mula sa baryo. Si Kaoreng, nag-iba siya. Parang hindi na siya tao. Agad na pumunta si Lando kasama si Ambo. At doon nila nakita si Kaoreng, nakatayo sa gitna ng kalsada,
humahalakhak na parang halimaw. Ambo, pulong ni Lando. Anong nangyari sa kanya? Kinain niya ang itim na bunga. Sagot ni Ambo, mabigat ang boses. At ngayon, siya'y alipin na ng halaman. Hindi na siya basta tao, isa na siyang sisidlan ng kasakiman. Pwede pa ba siyang mailigtas? Tanong ni Rosa na halos maluha. Tahimik si Ambo. Mahirap, pero hindi imposible. Kung may makakabalik ng kanyang alaala at magpapaalala sa kanya ng kabutihan, maaari pa siyang makawala. Ngunit kung tuluyan ng kainin ng bunga ang kanyang kaluluwa, wala na. Lumapit si Lando, bitbit ang asarol. Oreng, kaibigan, hindi ikaw yan. Ngunit humalakhak lamang si Kaoreng. Ako pa rin ito, Lando, pero mas malakas. Hindi na ako gutom. Hindi na ako kawawa. At hindi na ako mahina. Ang kailangan lang, sumama ka sa akin. Tikman mo rin ang bunga. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa lupa ay tumubo ang maliliit na itim na ugat gumagapang papunta kay Lando. Agad na umatras si Lando, ngunit handa siyang lumaban. Kung kailangan haharapin kita, Oreng, mariin niyang sabi. Pero kung may paraan para iligtas ka, gagawin ko. Nagsidatingan ang ibang taga-baryo, kasama si Kapedro at Aling Pasing. Lando, sabi ni Kapedro, kami na ang bahala sa kanya. Hindi mo kailangang mag-isa. Tumango si Lando. Hindi ko siya kalaban, siya'y biktima. Kung ganon, dagdag ni Ambo, kailangan natin ng sama-samang lakas. Hindi laban ng isa ito. Laban ito ng lahat. Nagkatinginan ang mga tao. Sa unang pagkakataon, kahit takot, sabay-sabay silang humakbang papalapit. At sa harap nila, si Kaoreng, alipin ng itim na bunga, nakatayo, nakahanda para sa unang tunay na labanan ng baryo laban sa sumpa ng kasakiman. Sa gitna ng baryo, nagtipo ng mga tao. Ang dating payapang kalsada ay napalitan ng ingay ng takot at kaba. Nakatayo sa gitna si Kaoreng, ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang katawan ay payat ngunit malakas. Ang mga matay itim na walang puti. At sa kanyang mga kukoy nakapilipit ang mga ugat ng itim na bunga. Lumapit kayo, sigaw niya, basag ang tinig. Tikman niyo ang bunga at hindi na kayo magugutom. Kumilos ang mga tao pabalik, nanginginig. Ngunit si Lando ay lumapit, tangan ang kanyang asarol. Oreng, sigaw niya. Alalahanin mo kung sino ka. Hindi ikaw yan. Hindi ikaw ang halimaw na nasa harap namin. Ngunit humalakhak lamang si Kaoreng. At mula sa lupa ay biglang sumulpot ang maliliit na ugat na parang ahas. Tinangkang supilin si Lando, ngunit bago pa man siya malapit, umawit si Lyra. May dahong naglalambitin, may pusong humihimbing. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lyra. Sa bawat himig, nagkikislapan ang alitap-tap at lumalakas ang hangin. Napatingin si Kaoreng at sa isang saglit, lumabas ang bakas ng kanyang dating sarili sa mga mata niya. Lyra, mahina niyang bulong, ngunit mabilis ding bumalik ang itim na ulap sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng awit. Ang kailangan ko ay lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang lupa'y biglang nagbitak. May mga itim na ugat na lumabas, pilit tinatali ang mga tao. Hindi tayo magpapatali. Sigaw ni Kapedro, sabay tabas ng gulok sa mga ugat. Sumunod ang iba pang mga lalaki at babae, gamit ang kanilang itak, asarol, at kahit mga kamay, upang pigilan ang mga ugat na gumagapang. Si Rosa naman ay kumuha ng batya ng tubig at ibinuhos sa ugat. Nang tumama ang tubig, umusok ito at napatras si Kaoreng. Tubig mula sa bukal, sigaw ni Ambo. Iyan ang kahinaan ng itim na bunga. Agad na tumakbo si Pilo papunta sa bukal.
Nagdala ng palanggana ng tubig at ibinuhos ito sa paligid. Unti-unting nanghina ang mga ugat. Ngunit si Kaoreng ay patuloy na lumalaban. "Hindi niyo ako mapipigilan," sigaw niya. Lumapit si Aling Pasing, luhaan. "Oreng, naalala mo ba ang mga araw na tayo'y nagtatawanan sa tindahan? Ang araw na pinakain mo ako ng kamote kahit wala ka nang makain? Hindi ka halimaw, Oreng. Tao ka. Kaibigan ka namin." Nag-alinlangan si Kaoreng. Ang kanyang katawan ay nanginginig at sa kanyang mga matay nagbanggaan ang itim at ang dating liwanag. "Hindi," bulong niya. "Hindi ako halimaw." Agad na sinundan ni Lira ang kanyang awit, mas malakas ngayon. Sa lilim ng matandang puno, may lihim na pag-ibig sa hangin. Kung saan may ugat, doon may tahanan. Dahan-dahan, ang mga ugat na nakapilipit sa katawan ni Kaoreng ay nagsimulang malaglag. Ang kanyang mga mata ay muling nagpakita ng puti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. "Oreng!" sigaw ng mga tao. Dali-daling lumapit si Lando at sinapo ang katawan ng matanda. Humihingal ito, mahina, ngunit buhay. "Salamat," bulong ni Kaoreng, luhaan. "Kung hindi kayo, tuluyan na sana akong nalunod." "Walang anuman, kaibigan," sagot ni Lando. "Lahat tayo'y biktima ng kasakiman. Pero kaya nating bumangon kung sama-sama." Tumango si Ambo. Tama si Lando. Ang kasamaan ng itim na bunga ay hindi kayang supilin ng isang tao lamang. Kinailangan ng awit, ng tubig, ng dasal, at ng alaala. At higit sa lahat, ng pagkakaisa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa malayo, nakatayo si Mando, nakamasid sa naganap. Galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi sapat ang isang bunga. Kapag nalaglag ang iba, hindi na sila makakapigil. At sa kanyang mga kamay, may hawak siyang 3 bagong binhi. Mas itim, mas mabigat, at mas mapanganib kaysa dati. Tahimik ang buong baryo matapos mailigtas si Kaoreng. Ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang bigat. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa bawat gabi, nakamasid si Lando sa may sapa, natatakot na baka muling lumago ang mga ugat ng dilim. "Lando," wika ni Ambo isang gabi, "hindi sapat na pigilan lamang ang itim na bunga. Kailangan itong tuluyang bunutin kasama ng ugat nito. Kung hindi, babalik at babalik ito." "Ngunit paano?" tanong ni Rosa. "Kahit sama-sama na kami, halos hindi namin nakayanan si Oreng. Paano pa ang 3 binhi na hawak ni Mando?" Nagpulong ang mga taga-baryo. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, tinipon nila ang kanilang mga sarili. "Kung may 3 binhi pa si Mando," sabi ni Kapedro, "kailangan nating maghanda bago pa niya itanim." "Hindi lang paghahanda," dagdag ni Lando. "Kailangan nating magkaisa. Hindi na pwedeng kanya-kanyang bakod. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating maging isang ugat." Tumango ang mga tao. Si Aling Pasing ang nagdala ng mga lampara. Si Lolo Tasin at Lola Edna ang naghandog ng kanilang mga panalangin. At ang kabataan naman ay nagsanay ng sama-samang pag-awit kasama si Lira bilang kanilang tinig na pinuno. "Kapag dumating ang dilim," sabi ni Ambo, "ang ilaw ng inyong samahan ang magiging sandata." Samantala, sa kabilang dako, itinanim ni Mando ang 3 binhi sa iba't ibang lugar. Isa sa tabi ng sapa, isa sa gilid ng palayan, at isa malapit mismo sa bakuran ng sagingan. Sa bawat hukay, nagbabadya ng masamang enerhiya ang lupa at ang mga binhi kumikislap ng pula bago tuluyang matabunan. "Huwag niyong hintayin na mamunga ako," bulong ni Mando, halos baliw sa halakhak. Pag namunga ang 3 ito, hindi lamang baryo ang luluhod, kundi buong lupaing ito. Pagsapit ng 3 gabi, sumibol ang 3 itim na halaman. Mas malalaki kaysa sa nauna at mas malupit ang bulong.
Tikman nyo kami at hindi na kayo magugutom. Ngunit handa na ang baryo. Sama-sama silang nagtipon, dala ang tubig mula sa bukal, abo mula sa pugon at ang kanilang mga awit at panalangin. Si Lando ang nanguna, bit-bit ang asarol. Si Rosa ang nagdala ng tubig. Si Kapedro at iba pa ay nakahanda sa pagtabas ng mga ugat. At si Lira, kasama ng mga kabataan, ay nagsimulang umawit. Sa ugat ng lupa, kami iisa. Hindi kasakiman, kundi pagkalinga. Kung saan may buhay, doon may lakas. Kung saan may awit, doon may liwanag. Nang marinig ito, nagsimulang magliyab ang tatlong halaman at nagkanda putol-putol ang kanilang mga ugat. Ang itim na bunga na nagsisimulang mamunga ay natuyo bago pa bumuka. Galit na galit si Mando. Lumabas siya mula sa anino, hawak ang huling bote ng itim na pulbos. Hindi kayo mananalo, mas makapangyarihan ang kasakiman kaysa sa pagkakaisa nyo. Hinagis niya ang bote at ang pulbos ay nagmistulang ulap na tatakip sana sa buong baryo. Ngunit bago pa ito lumaganap, lumapit si Lando at sinalo gamit ang kanyang asarol, sabay buhos ng tubig mula sa bukal. Nagliyab ang pulbos at sa halip na lumakas, ito'y natupok. Hindi mo kami matatalo, Mando, maring sabi ni Lando. Dahil hindi kami nag-iisa. Napaluhod si Mando, natabunan ng sariling pulbos. Ang kanyang katawan ay nagmistulang abo na tinangay ng hangin. Kinabukasan, muling sumikat ang araw. Ang baryo ay tila nagbalik sa dating katahimikan. Ngunit ngayon ay may bagong anyo. Mas matibay, mas nagkakaisa. Ang sagingan ni Lando ay mas sumagana at ang mga kapitbahay ay natuturing magtanim ng kanilang sariling living fence at compost. Hindi lang saging ang itinanim ninyo, wika ni Ambo. Nagtanim kayo ng pagkakaisa at iyan ang hindi kailanman matutuyo. Ngumiti si Lando, nakatingin sa kanyang pamilya at mga kapitbahay. Kung sama-sama, walang kasakiman ang makakabunot sa atin. Lumipas ang maraming taon at ang baryo ay nanatiling masagana. Ang kwento ng itim na bunga ay naging alamat na ikinukwento sa mga bata tuwing gabi. Paalala na ang kasakiman ay parang ugat na sumisipsip ng buhay, ngunit ang pagkakaisa at pagmamahalan ay ugat na nagbibigay lakas. At sa gitna ng lahat, ang pangalan ni Lando, ang magsasakang minamaliit noon, ay naging simbolo ng pag-asa, katapangan at ugat ng kabutihang hindi kayang bunutin, wakas.